beloved Boss Mike Cervera. Niya, nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Mama, Pakinggan nyo mga kababayan, para bang mamamatay na ho si Duterte dahil dito mga kababayan sa habilin daw, naghahabilin na daw yung matandang mamamatay tao. Ngayon mga kababayan, siguro hindi na kinakaya ng konsensya, ano? Dalawa lang naman yan mga kababayan, hindi niya na ho kayanin ang hirap na nararamdaman ng kanyang kalooban at katawan. Ngayon, mga kababayan, eto, nagdadrama. Mukhang gusto niya nang mawala sa mundo. O nakukonsensya na yung matandang Duterte, ano? Nakukonsensya na, gusto ko nang mamatay para mapagbayaran ko ng lahat ng aking kasalanan sa impyerno. Magsama-sama na lang tayo, mga ka-DDS, yung mga taga-suporta ko. Kita-kita daw kay Ron. Eto na. Ang drama ho, Ang drama naman ni Maharlika. Nawala ng kwenta. Eto, mga kababayan ko, meron pa ba sa inyong nanonood dito? Wala na, no? Kasi konti na lang yung nanonood sa kanya. Mukhang natauhan na ang karamihan sa kanila. Yung mga nanonood kay Maharlika, mga kababayan, hindi na tulad dati. Kakaprangot na eh. Parang, views na lang natin eh. Dati, mga kababayan eh. Kahit ako nanonood eh, mga kababayan, ano? Eto na. Drama, light, camera, action! Pasok! narinig niyo naman yung kwento niya. Nagbibilin siya. Ang sabi pa nga ng word ni Mama, Bisaya, nanunugon na ba? Nagatugon sa Ilonggo, naghahabilin. Na, I hope makalabas ng maayos ng Pangulong Duterte dahil nga noong June 12 ay nag-file na nga ng ICC ng interim release, which is, alam ko rin kung saan bansa siya pupunta. I know, parang hindi ko pwedeng sabihin. This is not being weak. Okay? I'm being emotional. Kasi Drama mo lang yan, inang-ina ka. Mga kababayan, eto na, nagdadrama na ho sila. Actually, maraming padrama ito, mga kababayan eh. Sige, tuloy, pakinggan na lang natin at pagbigyan. Nandito ako eh. Di ba sinabi ni Mama Nilet na nung pumunta siya dun sa Dahig, hindi siya nagsalita, hindi siya nagpa-interview. Nung last yun eh. Nakita niyo yun, di ba, sa vlog? Since sinabi naman niya, yung nararamdaman niya kahapon, I think, pwede ko nang sabihin, nung paglabas niya doon sa ICC, ang bigat talaga. Kinuwento niya sa amin na nagla-last will si Pangulong Duterte. Ito, mga kababayan, etong pagpapaawa nila, mga kababayan, hindi pa ba kayo nadala? Kasi mga kababayan, nagdidelikado si Sara. Kaya kailangan nila, mga kababayan, na kumuha na naman ng atensyon para pag-usapan si Duterteng matanda. Di ba? Sabi rito ni Welanie, tanong lang ba't hindi hinuhuli si Maharlika? Hindi na makauwi ng Amerika. Bakit kanyo? Pansinin nyo, mga kababayan, karamihan ng live niyan, nasa kotse na lang. Bakit? Pilit niyang tinatakasan yung mga kaso niya. Ninenervyos na siya sa mga ilang mga kasong sinampa sa kanya sa Amerika. Bakit kanyo? Eto opinyon ko lang. Pansinin ninyo at unawain. Si Maharlika sinampahan ng iba't ibang mga tao. Yung isa kasama pa ako, di ba? Kung inyo lang natatandaan, mga kababayan, yung isa nung sinampan niyang kasama pa ako. Ngayon, eto, yung kaso na sumama ako, eto lang yung kaso na sumama ako, mga kababayan, natanggap niya na yung subpoena. Sumagot na rin mga kababayan sa inaakusa sa kanya. Ngayon, tuloy-tuloy na ho yung kaso.
Ang problema ngayon ni Maharlika, natatakot sa iba pang kaso. Kasi mga kababayan, ang pagkakaalam ko, yung ibang kaso niya, malapit nang lumabas ang warrant. Hindi niya naman malalaman agad-agad. Kaya siya, mga kababayan, panay ang punta ng Europa. Kunyari, sinasamahan niya si Roque. Pero ang totoo, mga kababayan ko, ang totoo, umaano lang ito, humihingi ng saklolo kay Roque. Humihingi ng mga ng mga paraan ng pwede niyang gawin, ng payo, kung paano niya matatakasan ang mga kasalanan niya na sinampa sa Amerika. Ganon, mga kababayan ko. So ngayon, eto pa. Oo, hayaan mo na sila Ai-chan. Oo, magli5,000 na nga tayo eh. Yan pa lang yung nagla-likes. Okay lang. Kung ayaw nila sa atin, hayaan mo na lang. O kung nanonood sila dahil sila'y nalilibang, okay lang. Ngayon, tutuloy ko lang mga kababayan. Si Maharlika po, ngayon po ay parang homeless. Kung saan-saan na lang natutulog yan. Kita nyo ang boses, mga kababayan? Kasi nahahamugan na yan sa kanyang sasakyan. Nahahamugan na si Maharlika sa kanyang sasakyan. Kasi, mga kababayan, wala nang bahay na matitiran. Unang-una, sa Europa, mahal lahat. Ikalawa po, mga kababayan, paano na? Yung pumopondo sa iyo, hindi naman nanalo. Hindi naman nanalo eh. Sa tingin mo, popondohan ka pa nun? Hindi na. Kaya, saan ka nakukuha ng kwarta? Kundi sa pagbablog na lang, di ba? Wala ka naman trabaho. Wala ka naman negosyo. Saan ka kukuha ng pera? Sige nga. Kundi lang saan? Sa mga binabayad sa iyo. Ngayon, balita ko, itinigil na yung pagbabayad sa kanya. Bakit kasi hindi naman nanalo yung kanyang financier na Los Valdez, mga kababayan. So kayon, pansinin nyo, bakit itong si Maharlika lagi na sa Europa, paikot-ikot kasama si bakla. Nagigets nyo po ba ako? So ngayon, mga kababayan, lalong-lalo na sa Amerika ngayon, sa mga taga-Amerika dyan. Sa mga taga-Amerika dyan, hindi po ba't nagkakahigpitan? Nadadama yung mga maaayos ang dokumento sa mga ilang mga pinababalik na ng Pilipinas. Di ba? Ngayon, kapag ka po ito nakondik si Buday, itong si Puday, itong si Puday, mga kababayan ko, pag nakondik po ito, ano mangyayari? Pababalikin ng Pilipinas. Sandamakmak ang kaso dito sa Pilipinas niyan. Di ba? Ngayon, syempre hindi uuwi ng Pilipinas yan. Kaya siguro inuunahan niya na yung maaaring mangyari kapag na-convict siya sa Amerika. Ngayon, pinag-aaralan niya na kung saan siya pwedeng tumira, baka humingi rin siya ng asylum tulad ni Roque. Kaya hindi siya umaalis sa tabi ni bakla. Nagets po ninyo, mga kababayan? Nagets po ninyo? Yan, mga kababayan. So, para na silang mga basang sisiw. Hindi na nila malaman kung saan pa sila tutungo ngayon. Baka may kumupkup nga naman sa Europa. Di tingnan natin. Ang problema, baka mabuntis to ni Roque. Yun lang, mga kababayan, kung mabubuntis pa, eto na. Tuloy, anong drama? Si Digong daw, mga kababayan. Welani, nasagot ko na, ka-vibes. Welani, nasagot ko na yung tanong mo, Ito na. Bigay ng mga huling habilin or something. At Ayan, nag-aabilin na daw yung mama ay yung matanda. Kamakailan, sabi nung magkakapatid, eto daw si mga kababayan, si Digonyo. Ewan ko lang kung meron ako din si Digonyo daw, mga kababayan, naghahabilin na daw sa mga mga maiiwan niya, mga kababayan. Sabi yun ng kampo
mismo ni Digonyo. Opo ha, hindi po sa ating galing yan mga kababayan. Sa kanila po yan. Oh, nako, wala. Oh, wala rito. Oh, sige. Oh, yan ang bagay sa inyo. So, eto na mga kababayan, tuloy na natin to. Ang sabi naman niya, okay siya. Pero I think, I don't know. I mean, only God knows. Only God knows. Alam nyo, kinang-inang tong tao na to sa totoo lang. Oo, tuwing maalala ko yung ginawa sa amin neto, binubudol kami neto eh. Binubudol ako, si Sangkay at saka si Coach Jarrett. Oo, at si Madam Ellie. Oh, 4 kami. Abay mga kababayan, yung pambubudol neto, ganyan na ganyan yung drama eh. Yung bang akala mo, totoo talaga yung sinasabi? Mga kababayan, ganyan na ganyan. Oo, kaya yung gigil ko rito talagang kakaiba eh. Sinungaling mga kababayan. Kaya nung nabalitaan ko na ihahabla yan, mga kababayan, nag-book agad ako ng ticket eh. Kahit na mahal, okay lang. Takbo kami ng California. Oo. At doon kinita namin itong magaling na abogado ni Johnny Depp. Oo, kung maalala ninyo. Di po ba? Sino na yon? Oo. Sino na yon mga kababayan? Yung abogado ni Johnny Depp, yun ho yung abogado ni General Manager Mel Robles. Oo. Para ihabla ito. Yan. So, ang galing ho ng abogado, mga kababayan. Na-publish na ho yung pagmumukha niyan na ito'y may kaso sa Amerika. Oo. Yun, tama ka. Si Camille Cervera. Oo, yari ako kay Jen. Di ba? Si Camille Vasquez ho, mga kababayan. Di ba? Yung magandang abogado na talaga naman. Sexy eh. Sexy. Tuloy, Mary Jane de Vera. Alam mo yun, may mga pag-uusap kami na kung may mangyari sa Pangulong Duterte. Akala mo naman, welcome ka. Oy! Pinaplastic ka lang ni Sarah. Sa totoo lang ho. Tuloy. Baka tapusan na ng mga bangag. Pero kailangan pa bang may magbuwis ng buhay? Oy! Alam mo, sa totoo lang, Marlica, wala na, gasgas na. Halatado ka na ng maraming tao. Hindi na sila naniniwala sa mga ganyan drama mo. Yang ganyan drama mo, nako, oo, bistadong-bistado na. Wala ka nang sinabing totoo. Sa dami mong sinabi, ni isa, walang nagkatotoo. Di ba ba, mga kababayan ko? Sa lahat ng sinabi na ito, talong ko sa inyo, mga DDS, kayo mga inang-ina nyo. Sa lahat ng sinabi netong pinanonood ninyo, alin doon ni isa ang nagkatotoo? Tanong ko lang. Alin sa lahat ng sinabi nito ang nagkatotoo kahit isa lang? Ni isa ho, wala. Opo, kahit nga 1/4 sa isa, wala. Diba? Pero, pinaniniwalaan pa rin ng ilan. Pero marami na hong namulat ng mga DDS dyan. Sa totoo lang, sabi nga ng mga DDS, nakakasira na yan eh. Yung babae na yan. Matuloy. Para matapos yung mga bangag. Naku. Kailangan pa ba? Tapos iikot-ikot yung mata mo. Anong klase yan? Tuloy. Hindi, meron pala sinabi. Sabi niya sa akin noon, nag-aaway sila ni Coach Jarrett. Mga kababayan, sabi niya, yan, si Mike Cervera, kaibigan ko rin yan. Oo, matino yan. Guwapo! Matino, oo. Di ba? Mga kababayan, totoo naman yun. Totoo naman yun. Tuloy. Ang pahinahirapan nila for more than 100 days. Yung 80 years old na Pangulong Duterte, kailangan ba siyang magbuwis ng buhay para makalaya tayo sa mga bangag? Inang bangag.
Puro na lang kayo ganyan mga kababayan. Bakit? Napasubo yan. Sa totoo lang, naniwala na mapapabagsak nila si Pangulong Bongbong. Mula nung 2 buwan pa lang gusto, meron na siyang posisyon. At iposisyon yung isang kaibigan niya daw, mga kababayan, na gustong maupo doon sa COMELEC. Aba, mga kababayan ko, kita nyo naman, kapag naupo yung mga yan, sigurado, nakaw-nakaw dito, nakaw-nakaw doon. Opo, baka ho lahat ng mga politiko, abay kinikilan na itong mga ito. Di ba ba? Biruin ninyo, gusto kunin ng alin? Posisyon ng COMELEC. At eto naman mga kababayan, gusto abay maging ambassador ng Amerika. Yung ganitong itsura, mga kababayan, kukunin ni Pangulong Bongbong? Hindi Eh yung mga iba nga pinagtatanggal niya, yung ganyan pa kayang itsura. Nako, nung nalaman nila mga kababayan na hindi sila ma-appoint dahil nga unang-una kulang na kulang sa kaalaman. Ito sa mga bago dito sa channel ko. Ito, kukwento ko sa inyo. Alam nyo po ba na eleksyon pa lang, ito makinig ho kayo. Baka ngayon nyo lang maririnig sa iba. Yung sa mga iba rito, baka ngayon nyo lang marinig. Alam nyo po ba na eleksyon pa lang, namimili na sila ng mga gusto nilang posisyon sa gobyerno? Kita nyo, mga kababayan ko. Ito yung kabaliktaran sa atin. Tayo may offer. May offer sa atin, hindi natin tinanggap. Pero etong mga ito, eleksyon pa lang, abay, namimili na sila kung anong mga pwesto nila sa gobyerno. Sabi nung isang bakla, gusto ko sa COMELEC, doon ako. Sabi naman nung isang bakla, gusto ko maging ambassador. Sabi naman nung isang mga kababayan, gusto ko sa Department of Tourism. Walang yan, mga kababayan. Ang kakapal ng mukha. Akala mo talaga may mga alam. Marunong lang naman kayong kumuda katulad ko. Pero yung pagtatrabaho, tignan nyo naman yung mga experience nila, Nixon Dukay. Di po ba? Tignan nyo yung experience nila. Kung meron po silang experience sa pag-handle ng mga tao at trabaho. Hindi ho basta-basta yan. Mga kababayan, maniwala kayo. Experience ko, mga kababayan. Libo yung hinahawakan kong tauhan. Napakahirap. Dahil yung libo na yan, kailangan mong pakisamahan. Yon. Ako nga, experience ko na yan, mga kababayan, dekada. Tinanggihan ko pa yung trabaho na binibigay nila. Bakit ko naman tatanggapin, mga kababayan? Mawawala yung aking lifestyle. Ano ba lifestyle ko? Ang lifestyle ko, mga kababayan, yung ganito. Gusto ko, hawak ko yung oras ko. At gusto ko, lagi kong nasa ibang ibayo. Di ba? Mawawala yon. At saka iisipin pa, ang isa pa, baka mamaya, mga kababayan, kung ano yung meron ako, baka sabihin, ninakaw ko. Kita nyo naman, mga kababayan, nagbablog lang ako. Sinasabihan pa akong magnanakaw. Paano pa kapag naupo ako sa pwesto? Di sasabihin nila, lahat ng mga ari-arian ni Mike Cervera, galing yan sa pagnanakaw sa gobyerno. Inang yan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.